Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Makabansa 3 ng Revised K-12 Curriculum. At ang ating paksa sa unang markahan, ika-6 na linggo, ay ang pagbabagong naganap sa pangalan ng lalawigan ng Quezon. At ang ating layunin sa araling ito, ang mga mag-aaral ay naasahang naiisa-isa ang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad ayon sa pangalan. Ano ang iyong napapansin sa larawan? Mahusay. Ito ang mapa ng lalawigan ng Quezon. Dahil sa araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa pagbabagong naganap sa pangalan ng lalawigan ng Quezon. Atin munang basahin ang mga susing salita. Kalilayan, Kalilayan. Tayabas, Tayabas. Quezon, Quezon. Ating talakayin ang pagbabagong naganap sa pangalan ng Quezon. Noong 1591, Kalilayan o ibig sabihin puok ng lilay. Unang pangalan ng lalawigan na may kabisera sa bayan ng Unisan noong panahon ng Kastila. Mula sa salitang lilay, isang uri ng palma na sagana noon ang lugar at ginagamit sa bubong ng kanilang bahay. Tayabas. Ito ang pangalan ng probinsya ng Quezon sa loob ng mahabang panahon, mula pa noong ika-18 siglo hanggang sa matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Hanggang sa ito'y naging Quezon noong Setyembre 7, 1946 sa bisa ng Republic Act No. 14, minalita ng pangalan ng probinsya mula Tayabas patungong Quezon bilang pagpupugay at pagbibigay galang sa dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ang kasalukuyang kabisera ng lalawigan ay ang lungsod ng Lucena. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, may mga pagbabagong naganap sa ating lugar. Kung ang pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kasaysayan, mabuti man o hindi, ang naging bunga ng pagbabagong ito, siguradong nag-iiwan ito ng mga alaala sa isipan ng bawat mamamayan. Sa iyong palagay, bakit mahalagang malaman mo ang pagbabagong naganap sa pangalan ng iyong lalawigan? Tama! Mahalagang malaman mo ang pagbabago sa pangalan ng iyong lalawigan dahil sa paglipas ng panahon, ito ang nagbibigay ng mas malalim na pangunawa sa kasaysayan at kultura na dapat mong malaman bilang kasapi ng iyong kinabibilangang pamayanan. Dumako naman tayo sa isang pagsasanay. Isulat ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali naman kung hindi. Number 1. Ang Kalilayan ang orihinal na pangalan ng lalawigan ng Quezon.
Mahusay, ang wastong sagot ay tama. Number 2, ang Unisan ay kasalukuyang kabisera ng lalawigan ng Quezon. Magaling, ang wastong sagot ay mali dahil ang kabisera ngayon ng Quezon ay ang lungsod ng Lucena. Number 3, ang salitang Kalilayan ay nangangahulugang lugar ng mga bayabas. Ang tamang sagot ay mali dahil ang ibig sabihin ng Kalilayan ay ang puok ng Lilay. Number 4, ang pangalan ng Tayabas ay pinalitan noong 1946 upang maging Quezon. Magaling, ang wastong sagot ay tama. Panglima, ang lilay ay isang uri ng isda na matatagpuan sa lalawigan ng Quezon. Mahusay, ang wastong sagot ay mali dahil ang lilay ay isang uri ng palma na sagana ang lalawigan ng Quezon, hindi isda. Dumako naman tayo sa pagtataya na may panutong basahin ang bawat pangungusap at isulat sapat lang ang letra ng wastong sagot. Number 1, ano ang dating pangalan ng lalawigan ng Quezon noong ika-18 siglo? A. Bayabas, B. Tayabas, C. Salabat. Number 2, sino ang dating Pangulo ng Pilipinas na ipinangalan sa lalawigan ng Quezon? A. Emilio Aguinaldo, B. Ferdinand Marcos, C. Manuel L. Quezon. Number 3, bukod sa Tayabas, ano ang unang pangalan ng probinsya ng Quezon? A. Kalilayan, B. Kalayaan, C. Cagayan. Number 4, ito ang kasalukuyang kabisera ng lalawigan ng Quezon. A. Laguna,
B. Lucena, C. Legazpi. At ang panglima, ano ang ibig sabihin ng salitang kalilayan? A. Palma, B. Kalma, C. Pluma. Tingnan natin kung wasto ang iyong sagot. Narito ang mga wastong sagot. 1. Letrang B, 2. Letrang C, 3. Letrang A, 4. Letrang B, 5. Letrang A. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Makabansa 3 ng Revised K-12 Curriculum ng unang markahan ika-6 na linggo na may paksang pagbabagong naganap sa pangalan ng lalawigan ng Quezon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa araling ito. Muli, ako si Teacher JM at huwag kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, like, comment and share, and click the notification bell for more videos.